pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Isus lamang. Dubling paggalang sa ating dearly beloved Evangelist Julie Estrada Almeida sa pag-alaala sa mga naiwang turo at aral ng ating beloved assistant Pastor Lina si Almeida, sa mga pagbati din po sa ating beloved children, mga minamahal sa inyong, sa lahat ng mga manggagawa, preacher, worker, mga minamahal, at sa inyong mga minamahal kapatiran. Magandang tanghali na po sa bawat isa sa atin. Pinasalamatan ko mga minamahal ang ating mahal na Panginoon dahil po talagang napakabuti ng Diyos sa aming buhay, mga minamahal. At maalala ko lang mga minamahal, yung pong aking mahal na anak, bago po tayo mag-anniversary ay tumawag po siya sa amin, siguro po yun mga first week, siguro mga minamahal ng October, mga minamahal, na tumawag po siya sa akin na sabi niya, ipag-pray ko daw po siya dahil po sa yung pong kanyang buong katawan, mga minamahal, ay lumubo na po yan, mga minamahal. Talagang yung pong paglubo niya ay hindi basta-basta, sabi niya. Nung matagal na raw po yun, pero hindi niya po sinasabi sa amin. Akala ko po, tumaba lang po siya ng tumaba. Kaya sabi ko po sa kanya, sabi ko mag-diet ka naman kasi, ano ba yan yung taba mo, sabi ko. Wala na siyang liig, mga minamahal. Talaga pong totally nagdugtong na po yung mukha niya sa kanyang balikat, mga minamahal. Dahil po sa sobrang laki ng katawan niya. Yung pala, mga minamahal, manas po yung kanyang taba, mga minamahal, na nakikita ko. Pero hindi po niya sinasabi sa akin na gano'n. Nung pong hindi na po siya nakakatulog, sabi niya, mag-isang buwan na yata na hindi siya nakakatulog, mga minamahal. Hindi niya na po kinaya kasi masakit na po yung dito niya po sa bandang may likod, sa may balikat sa likod, mga minamahal. At yung pong paghinga niya, mga minamahal, nahirapan na po siya. Hindi po siya makayuko na ganyan. Tapos yung nilalakaran niya daw, mga minamahal, hindi niya na makita. Na para pong yung kabuwanan na buntis, mga minamahal. Ganun na po ang kanyang tiyan, mga minamahal. Tumawag po siya sa akin na sabi niya, ipag-pray ko raw po siya, mga minamahal. Sabi ko, nagpa-check up ka ba? Sabi niya, hindi pa raw, pero sabi ko, magpatingin ka sa doktor para malaman natin kung ano yung ipag-pray natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At yun po, kinabukasan, nagpa-check up po siya. At tumawag po siyang muli sa akin. Sabi niya, yung pong ang karamdaman daw niya po ay cancer. Nakalimutan ko po yung kung ano yung pangalan ng cancer sa kanya. At stage 4 na raw po yung cancer niya, mga minamahal. Bilang isang ina, mga minamahal, nalungkot po ako, pero naalala ko na nandito pala tayo sa tunay na katotohanan ng paglilingkod na yung mga malalang karamdaman na tinaningan na ng doktor ay pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gaano pa tayo, mga minamahal, na tayo ay naglilingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ko, huwag kang mag-alala. Mananalangin ako, pero ikaw manalangin ka rin dyan. Hanggat maaari, mangako ka sa mahal na Panginoon na manunumbalik at susunod sa kanyang kalooban para mas madali yung kagalingan mo. Talagang totoo, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Nag-ayuno po ako 3 days, mga minamahal, dito po sa chapel natin, mga minamahal. Dahil mahina din po yung aking katawan. 2 meals lang po yung aking fasting, mga minamahal. At mahigit 1 linggo yata kami hindi nagkausap na aking malanak dahil naging busy na rin po kami doon dito po sa Bahay Sambahan para sa nalalapit nating church anniversary, mga minamahal. After po ng church anniversary, mga minamahal, tumawag po siya sa akin muli. Nagkita po puli kami sa cellphone, mga minamahal. Through video call, mga minamahal. At nagkausap po kami, sabi niya, Mama, okay na ako. Pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Sabi ko, ano bang ininom mong gamot? Sabi niya, Mama, wala. Nagpahinga po siya, binigyan po siya ng pahinga ng kanyang amo na 1 month. Buong October, mga minamahal, wala po siyang trabaho. Nagpahinga po siya. Pero ang mahal na Panginoon patuloy pa rin nag-provide sa kanya ng nariyan pa rin, mga minamahal, na provide pa rin yung pangailangan niya
doon habang nagpapahinga po siya kasi may inuupahan po siyang na kwarto mga minamahal na nagkakahalaga daw po yun ng 9,000 mga minamahal yung halaga ng upa niya sa isang kwarto lang po niya yan. Kaya yung pangangailangan niya, prinobide pa rin ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang amo mga minamahal. Pang-araw-araw niyang pagkain, yung pong pang-upa niya ng bahay, ibinigay po yun ng kanyang amo para makapagpahinga po siya sa loob ng 1 month. Kaya pinasalamatan ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil that time mga minamahal, binili niya daw po sa kanyang amo na kung siya ay mamatay doon, sabi niya, wag na po siyang iuwi ng Pilipinas. Kaya grabe po talaga, siguro po talagang naramdaman niya na mahirap talaga, malala yung kanyang karamdaman. Pero sa ating mahal na Panginoon, walang imposible yan mga minamahal. Sa paunang panalangin ng ating beloved pastor, mga minamahal na rin, mga minamahal, tinutugon ang mga kahilingan ng bawat kanyang mga anak. Kaya grabe po talaga ang mahal na Panginoon sa aming buhay na naranasan ko mga minamahal, mga pagpapala na aming natatanggap, mga minamahal, na hindi lang sa mga himala, maging sa mga pagpapala, mga minamahal, hindi mabilang mga minamahal na pagpapala at himala na ginawa ng mahal na Panginoon sa aming buhay. Gaya po ng aking mahal na anak na akala ko rin, ibinigay ko na rin po siya sa ating mahal na Panginoon dahil grabe po, hirap na po ako, ilang buwan po na wala pong maayos na pagtulog. Hindi ako makakain ng maayos dahil po sa palaging puyat gabi-gabi sa kababantay sa kanya araw at gabi mga minamahal. Tapos nakita mo pa yung binabantayan mo, nahirapan sa paghinga. Parang kung maaari lang mga minamahal, kunin ko yung kalahati para hindi naman siya gaanong mahirapan. Pero ang mahal na Panginoon mabuti mga minamahal. Dahil isang araw mga minamahal talagang ibinigay niya ring muli ang kagalingan sa aking mahal na anak. Kaya grabe po mga minamahal, napakabuti ng Diyos sa aming buhay. Hindi ko mga minamahal matubos pasalamatan ang mga kabutihan ng mahal na Panginoon. Maging pong sa mga pagpapala na sa kalagayan namin, kahit noon mga minamahal, pautangin ka ng 1 kilong bagas, hindi makuha nilang pautangin kami ng 1 kilong bagas dahil sa aming kahirapan. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon, makapagtapos na rin ng pag-aral yung iba kong mga anak at mayroon pa po akong pinag-aaral na 2 pa po yan na graduating pa po next year mga minamahal. Kaya grabe po, pasalamat ko sa ating mahal na Panginoon kung saganang amin mga minamahal. Sino ako mga minamahal para makagawa ng bagay na yan? Pero ang ating Diyos ay hindi natutulog mga minamahal. Araw at gabi nakita niya kung anong desire ng ating puso, kung paano tayo sumunod sa kanyang kalooban. Sa kabila ng mga kahirapan mga minamahal, hindi ko yan tiningnan. Akay ko yung mga anak ko, mga minamahal, dala-dala ko yan sa gawain noon, mga minamahal, sa tigaon pa, mga minamahal. Hindi ko iniisip na doon wala silang kakainin. Dito pa lang sa bahay, sinasabi ko na yan sa kanila, mga anak, isasama ko kayo, pero wag kayong hihingi doon dahil alam niyong wala tayong pera. Tama na yung kung ano yung kinain natin dito at kakain tayo ulit sa pagbalik natin. Pero napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Natiis namin yan hanggang sa mga panahon ito, mga minamahal. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ko pa maubos pasalamatan kung paano ako naging ganito, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Dahil kung isipin, mga minamahal, kung sa mga panahon ito, mga minamahal, hindi ka po talaga tatagal. Pupunta ka sa bahay-sambahan na wala kang kahit ano. Yung mga anak mo kasama mo, hingi sila ng pagkain sa'yo, anong ibibigay mo? Pero ang Diyos mabuti sa lahat ng mabuti, mga minamahal. Hallelujah. Natiisan namin yan mga minamahal sa mahabang panahon. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon. Hindi siya nagkulang sa amin. At hindi niya kami pinabayaan hanggang sa mga panahon ito. Kaya ang lahat ng kapurihan at ang kapasalamatan, tanging sa ating pinakamamahal na Pang-Isus lamang.